Isang matapang na silweta ang lumitaw mula sa madilim na mga anino, dahan-daang patungo sa Mason, na parang ang hangin sa gabi ay nagdadala ng hindi mahuhulaan. Itong silhouette pala ay si Logan, dahilan para magtaka si Mason kung bakit siya nandito, kung ano ang nagdala sa kanya. Sa pagtingin kay Mason, si Logan, na walang emosyon, ay nagsabi na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, tulad ng isang insensitive na mekanismo, na wala sa sarili nitong kalooban. Humingi ng paumanhin kay Mason, naglabas ng kutsilyo si Logan at nagbabala na ito ay isang gawain lamang, isang bagay na karaniwan sa kanyang propesyonal na buhay. Sa isang mabilis at brutal na paggalaw ng kanyang kamay, pinutol ni Logan ang lalamunan ni Mason, at siya, tulad ng isang manika, ay bumagsak sa tubig ng pool, na wala sa isang mundo ng kadiliman at walang awa na duguan na kulay. Ang hangin ay umalis sa kanyang katawan, at si Mason ay dahan-daang nalunod sa kailaliman ng tubig, na nagiging mas puspos ng kanyang puwersa sa buhay, ay naging isang madilim na karnabal ng dugo. Isang kamay ang bumaba para sa gipin, sinusubukang hilahin si Mason mula sa nakamamatay na yakap na ito ng tubig. Ang huling nahuli ni Mason sa kanyang malabong tingin ay si Mistress Melanie. Ang imahe ng kanyang galit na takot, sinusubukang iligtas siya, ay nagyelo sa kanyang memorya. Nagsimula na ang paglolod ng avatar. Binati ng administrator ng laro si Mason at nalulugod na ipaalam sa kanya na nagsisimula na ang kanyang pangalawang panaginip. Nagsimula siyang umubo, parang pinupuno rin ng tubig ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay agad niyang tinanong kung paano siya nahulog sa panaginip kung siya ay namatay. Hindi makapasok sa laro ang mga patay, komento ng administrator, at tinanong kung paano siya umangkop sa totoong buhay. Nagsimulang maalala ni Mason na si Logan ay gumawa ng isang hindi nakamamatay na suntok, at umaasa na siya ay mapupunta sa isang ospital kung saan siya ay maliligtas. Kung siya ay namamahala upang mabuhay, pagkatapos ay kailangan niyang agad na umalis at huminto sa pamumuhay sa lungsod. Ngunit kung hindi siya aalis, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay ang magdurusa. Hindi maintindihan ni Mason kung bakit napakahirap ng lahat, dahil gusto lang niyang maging matagumpay. Ngunit ngayon ay nagkaroon ng isa pang problema si Mason. Nakatayo siya sa harap ng isang bukas na portal patungo sa isang panaginip na tinatawag na Beast Invasion. Dahil wala nang balikan, lalaban siya hanggang dulo. Pero pinigilan siya ng administrator. Dahil ang Beast Invasion ay isang napakahirap na antas, at kung walang mga pantulong na bagay, maaari siyang mamatay sa isang kisap mata. Sinabi ni Mason na hindi na ito mahalaga. Nagpasya siya na sanayin niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa mundong ito nang walang tigil. At kung may gustong pigilan siya, kailangan niyang magsikap. Pumasok si Mason sa pinto na nagbuga ng malakas at maliwanag na liwanag. Paglulubog sa isang virtual na panaginip na tinatawag na Invasion of the Beast. Kinagampanan ng mga sundalo ang tungkulin ng mahimalang nabubuhay na mga sundalo na dapat galugarin ng mundo, labanan ang mga halimaw, at mabuhay. Maingat na sinuri ni Mason ang kanyang kagamitan at labis na nagulat, dahil sa paunang yugto ay mayroon na siyang bulletproof vest at pistol. Gaano kahirap ang antas na ito? Nagsimulang bumagsak ang mga patak ng makapal na dugo mula sa itaas. Ang paghuhugas kay Mason ng may nakakatakot na regularidad, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang malaking gorilla, na ang berdeng balahibo ay kumikinang sa backdrop ng kumikinang na mga mata, at sa bibig nito ang mga labi ng isang sundalo, na katulad ni Mason, ay patuloy nang umunguya. Malinaw na hindi nasisiyahan ang bumalot sa hangin, at ang gorilla, na nakatingin kay Mason, ay nagpahayag ng galit na galit nito. Ang mga piraso ng mga binti ng sundalo ay lumipad mula sa kanyang bibig, nahulog sa harap ni Mason, na lumikha ng isang kakilakilabot na tanawin. Sa puntong ito, napagtanto ni Mason na ang kanyang kagamitan sa pakikipaglaban ay makakatulong sa kanya ng kaunti sa sitwasyong ito. Ang bakulaw ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-isip at sumugod sa pag-atake, na pinilit si Mason na tumakbo, dahil wala na talagang ibang paraan. Sumilong siya sa isang sira-sirang gusali sa sobrang takot, tinutukso ng takot na nagpapanginig sa bawat hakbang niya. Ang bakulaw ay madaling natamba ang pader sa isang suntok, na nagpatuloy sa kanyang walang awa na pagtugis. Hinawakan ni Mason ang baril, ngunit inisip niya kung ang sandata ay makakatulong sa kanya sa walang pag-asa na sitwasyong ito. Kung si Mason ay isang bihasang pumatay, maaaring nakahanap siya ng paraan para makaalis sa walang pag-asa na bitag na ito. Ang gorilla, na papalapit ng nakadapa, ay naramdamang palapit ng palapit, tulad ng isang hindi malulutas na kadiliman na humaharang sa liwanag at pag-asa. Pagkatapos ay bigla niyang sinugod si Mason, ipinahayag ang lahat ng kanyang galit at pagkauhaw sa dugo.
Agad na hinawakan ni Mason ang isang metal na poste na nasa malapit at isinandal ito sa dingding sa likuran niya, naghahanda na labanan ang paparating na halimaw. Ang gorilla ay hindi maiiwasang lumalapit, sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang dinadaanan, tulad ng isang nakamamatay na buhawi na handang lamunin ang lahat ng nabubuhay na bagay. Naisip ni Mason na baka masira lang niya ang mga pader. Madudurog lang siya ng mga labi nang hindi siya binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Gayunpaman, ang plano ni Mason ay gumagana ng mahusay. Ang haligi, na nakasandal ng mahigpit sa dingding, ay bumagsak sa susunod na hadlang, na sinira ng bakulaw. Saktong tinusok nito ang kanyang mata, na nagdulot ng agarang reaksyon ng sakit at uhaw sa dugong dagandong. Biglang huminto ang bakulaw at pagkatapos ay biglang tumakbo, umalis upang gamutin ang kanyang mga sugat, iniwan si Mason na nakaupo sa dugo ng patay na sundalo, basang-basa sa dugo at natulala sa mga pangyayari. Si Mason, na natatakpan ng isang layer ng dugo, ay nanatili sa ilalim ng mga durog na bato, natatakot kahit na lumipat, dahil ang bawat paggalaw ay maaaring magdulot ng bagong panganib. Matapos maghintay ng ilang sandali at matiyak na wala na ang bakulaw sa malapit, nagsimula siyang dahan-daang palayain ang sarili mula sa mga durog na bato, sinusubukang makawala sa nakamamatay na bitag na ito. Ang panaginip na ito ay naging ganap na naiiba mula sa nauna. Narito ang susi sa kaligtasan ay patuloy na paggalaw at patuloy na pagpapabuti, patuloy na nagsusumikap para sa isang mas mahusay na bersyon ng sarili. Nakarinig siya ng mga yabag sa malapit. Agad niyang hinawakan ang metal table nang hindi man lang lumilingon sa direksyon na iyon. Hindi ka panipaniwala ang tensyon ni Mason dahil hindi pa siya nakaka-recover sa pag-atake. Kaya walang iniisip na itinapon niya ang haligi sa direksyon ng paparating na tunog. Ito ay ang silhwete ng isang walang pagtatanggol na batang babae. Nang lumilipad na ang metal na sibat, nakita ni Mason na diretso itong lumilipad patungo kay Melanie. Bumaba ka na, sigaw ni Mason. Napaada pa lang siya sa kanyang likuran nang dumampi ang sibat sa kanyang helmet sa kanyang ulo. Tumakbo si Mason sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Nagtatakang tanong ni Melanie kung paano siya napadpad dito, dahil nasa ospital daw siya. Hindi maintindihan ni Mason kung bakit bigla na lang siyang na-hospital. Tumayo siya mula sa lupa, pinagpag ang alikabok mula sa kanyang puwetan, at sinabing tumakbo siya sa kanyang silid na puno ng dugo at nahulog sa tabi ng kanyang jacuzzi, at tumawag siya ng ambulansya. Kaya ayon. Ibig sabihin, sapat na ang lakas niya para tumakbo sa kwarto ni Melanie. Pero sa totoong buhay, nakahiga ako ngayon sa hospital bed, kaya naman nagsimula ang panaginip, ibig sabihin ay hindi namatay si Mason. Pero kahit ganoon, hindi niya pinili si Melanie bilang player kaya naman napunta siya rito. Sinabi niya na natulog lang siya at nagising na sa mga guho na ito, at pumunta dito pagkatapos makarinig ng mga hiyawan. Malinaw na may mali sa larong ito. Natuwa si Mason na may makita man lang sa laro, kaya nagpasalamat siya kay Melanie sa pagligtas sa kanya. Siya ay malamig sa kanya, at sinabi na hindi ngayon ang oras para sa magagandang salita. Mayroon siyang mahusay na layunin na pagbaril, na maaaring makatulong sa kanila. Paano ito makakatulong? Tanong ni Mason. Ipinakita niya sa kanya ang mga guho na lumubog sa dagat, at tinanong niya kung tila pamilyar sa kanya ang mga ito. Tiningnan ni Mason at naunawaan. Office building iyon ng kumpanya niya. Tama yan. Sa paghusga sa estado ng gusali, hindi bababa sa 400 taon na ang lumipas, at sila ay mga manlalakbay ng oras. Sa paghusga sa kulay at amoy ng dagat, ang tubig ay maaaring magkaroon ng nakakalason na epekto, at ang antas nito ay patuloy na tumataas. Nalungkot si Mason kung ito na ang kanyang huling laro. Sinabi ni Melanie na may dalawang balita. Isang magandang balita ay malinaw na may ibang tao dito. Ngunit ang masamang balita ay mayroon ding mga malalaking halimaw dito na nasisiyahang kumain ng mga tao. Tinanong niya kung gusto ni Mason na makipagtulungan. Siya ang manggana sa kanya, at siya ay magbabantay. Namangha si Mason na sa napakahirap na sitwasyon, napakatahimik ni Melanie, walang bahid ng pagkabalisa o takot sa kanyang mukha. Gusto lang daw niyang mabuhay at wala nang pakialam sa kahit ano pa sa ngayon. Lumipas ang ilang oras at gumagalaw na sila sa disyerto. Tinanong ni Melanie si Mason kung dati ba siyang atleta, na sinagot niya na libangan lang niya ang mga tumpak na paghagis. Nagulat siya nang maalala ni Melanie ang pangalan nito, dahil sa pag-abot nito ng kamay sa kanya ay hindi man lang niya ito pinansin. Sinabi ni Melanie na sa sandaling iyon, dahil sa kanyang posisyon sa lipunan, si Mason ay sadyang hindi mahalaga sa kanya, kaya naman ganoon din ang naging reaksyon niya. Sinabi ni Mason na sa ganoong posisyon sa buhay, maaari mong mabilis na mawala ang lahat ng iyong mga kaibigan. Umakyat sila sa isa pang bato at nakakita sila ng malalaking pader na nakatayo sa malapit.
Sumang-ayon si Melanie kay Mason at sinabing sulit na magkaroon ng mabubuting kaibigan. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Melanie, at idiniin niya ito sa isang manipis na bangin, isang malaking alupihan na natatakpan ng mga berdeng bula ang gumapang sa itaas nila. Dahan-daang hinawakan ni Mason ang pistola at inalis ang kaligtasan. Ibinigay niya ito kay Melanie, sinabing hindi niya kailangan ang baril sa ngayon, ngunit magagamit ito ni Melanie kung sakaling magkaroon ng panganib. Nagpasalamat siya kay Mason, at sinabing gagawin niya ang lahat ng umaasa sa kanya. Natapos na ang panganib, at mabilis silang nagtungo sa malalaking pader. Mas maingat sila kaysa dati, at sinuri ang bawat hakbang nila. Malinis ang buong paligid, malinaw na nilinis nila ito, ngunit wala ni isang tao sa paligid. Sa unahan, sa kalawakan ng teritoryo, isang malaking metal na bunker ang lumitaw, tulad ng isang hindi magugupo na kuta, na handang makatiis sa anumang pagsubok. Ngunit sa tuktok nito ay may mataas na pugad ng higanteng agila, na nagdulot ng mga tanong at pagtataka sa mga naroroon. Ito ay napakarilag at napakalaking bagay na nagdulot ng pagdududa kung talagang umiiral ang mga pugad na ganoon kalaki ang laki. Mula sa itaas ng kanilang mga ulo, isang malakas na dagandong ang narinig, na sinamahan ng malakas na pagpapapakpak ng mga pakpak, na lumilikha ng isang madilim na kapaligiran at nagtutulak patungo sa hindi maiiwasang alarma. Ngunit ang nakita nila ay hindi isang ordinaryong agila. Sa halip, isang malaking mutated na parang uwak na nilalang na may matatalas ng ngipin ang pumailan lang sa kalangitan na parang nagbabantang anino ng kamatayan. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, dumiretso ang uwak patungo sa mga taong naglakas loob na guluhin ang kanyang santuwaryo, na handang humarap ng matinding suntok. Si Melanie, sa sobrang gulat, ay agad na tumakbo palayo. Ngunit hindi gumalaw si Mason, pinananatili ang kanyang katatagan. Nag-aalala niyang tinanong kung bakit hindi siya tumakbo, hindi siya umatras sa harap ng bangungot na nilalang na ito. Siya, buong kumpiyansa at walang takot, ay tumugon na mananatili siya rito, handang tanggapin ang hamon ng kapalaran. Si Melanie, nakilabot, ay tumutol na hindi niya matatalo ang malaking nilalang gamit ang kanyang mga bakal. Pero iba ang iniisip ni Mason. Isang alaala ni Logan na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan ang sumagi sa kanyang isipan. Tapos nanginginig si Mason sa takot. Naalala ko ang boses ni Logan, na iginiit na hindi mababago ng duwag ang kanyang kapalaran. Dahil ang kanyang buhay ay maaaring magwakas sa isang galaw ng kutsilyo, sinabi ni Logan na ang isang duwag ay hindi maaaring maging kanyang amo. Napagtanto na ni Mason na kapag natapos ang panaginip, maaalala lamang niya ang mga maliliwanag na sandali. Yung mga sandaling hindi siya nakakaramdam ng takot sa panganib. Napagpasyahan niyang iligtas ang bawat isa sa mga sandaling ito, bawat segundo kapag hamupa ang takot, upang hindi makalimutan na kaya niyang malampasan ang pinakamahirap na hamon. Ang uwak ay napakalapit na kaya't si Mason, na may tiwala sa kanyang mga kakayahan, ay humawak ng 3 metal rod sa isang kamay, handa para sa isang malupit na paghaharap. Ang uwak na nilalang na ito ay napakalaki, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa iba't ibang kulay, at isang bone crest ang tumubo sa kanyang ulo, na parang isang simbolo ng kanyang masamang pinagmulan. Nang malapit na ang uwak, sinimulan ni Mason ang paghagis ng mga bakal sa kanyang direksyon, nang walang tigil kahit isang segundo. Ang metalikong granizo ng mga sibat ay ganap na natakpan ang bangkay ng ibon, tinusok ito mula sa lahat ng panig, tulad ng isang sagisag ng hindi may kakaila na lakas at determinasyon. Napuno ng balahibo at berdeng dugo ang hangin, na lumilikha ng kakaibang sayaw ng nakakatakot na mga imahe. Si Melanie, sa isang estado ng ganap na pagkalito, ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata na posible ito. Sa kalaunan, ang uwak ay kumuha ng isang malaking pitfall at nahulog sa lupa, hindi na nagbabanta. Si Mason, mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, sa wakas ay huminga, pakiramdam ang pag-igting ay nagsimulang lumuwag. Pero may kakaibang nangyari. Ang berdeng dugo ng halimaw, na damapo sa kanyang katawan, ay nagsimulang dahan-daang sumunog sa kanyang balat at naglabas ng manipis na usok. Si Mason, na nagdurusa sa hindi mabata na sakit, ay napaluhod at hindi sinasadyang nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Si Melanie, walang pag-aalinlangan, ay sumugod sa kanya, sinusubukang tulungan at pagaanan ang kanyang paghihirap. Ngunit ang likidong bumabalot sa katawan ni Mason ay naging mapang-uyam at mapanganib. Agad niyang napagtanto na anumang pagdampi ng likidong ito ay magdudulot sa kanya ng parehong sakit at pagdurusa. Patuloy sa pagsigaw si Mason sa sakit. Tumagos sa hangin ang kanyang boses at parang huling sigaw ng kawalan ng pag-asa. Biglang lumitaw ang isang berdeng ilaw sa bunker gate, at pagkatapos ay nagsimula itong dahan-daang bumukas, na tila sumusunod sa isang hindi kilalang puwersa. Mula sa loob, sa isang gulong, isang robot ang sumakay,
na sumisigaw na ang isang sugatan ay natagpuan sa base. Na-activate ang tulong pang-emergency. Ang robot ay gumagalaw ng puspusan, nagmamadaling tulungan si Mason bago maubos ang singil nito. Nang may kumpiyansa sa kanyang pagkilos, ibinaon niya ang syringe kay Mason. Nag-inject siya ng hindi kilalang asul na likido sa kanya, na agad na kumalat sa buong katawan niya. Si Mason ay nagdurusa pa rin sa hindi mabata na sakit. Nanginginig ang kanyang katawan sa malalakas na pulikat, na para bang nilalabanan niya ang isang bagay na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Ang robot ay nagulat ng mababang baterya at dahan-daang nagsimulang mag-shutdown, na iniwan si Mason na mag-isa na may kumukupas na liwanag at kawalan ng katiyakan. Bumagsak si Mason sa lupa at walang malay. Nakapatay ang robot, at si Melanie lang ang kailangang humarap sa sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, binuhat ni Melanie si Mason at ang robot sa bunker. Nagsimulang natauhan si Mason, na ikinagulat ni Melanie dahil halos hindi tugma sa buhay ang kanyang mga sugat. Nahihirapang tumayo si Mason, at ang kanyang buhok ay tumubo sa anyo ng 4 na sungay, ngunit ito ay nag-aalala sa kanya sa mas mababang lawak. Ang pangunahing bagay ay nanatili siyang buhay. Sinabi ni Melanie na ang robot na ito mula sa bunker ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagturok sa kanya ng gamot, at pagkatapos noon ay mabilis na naghilom ang lahat ng sugat. Marahil ay masasabi sa iyo ng robot ang tungkol sa meth na ito ng mas detalyado, kailangan mo lamang itong singilin. Ang robot ay umilo na pula, na ibalik ang kuryente, at isang malaking kontaminadong lugar ang natuklasan. Agad na pumunta ang robot sa teritoryo. Nang makalapit sa bangkay ng isang uwak na nakahiga sa kalye, bumukas ang ulo ng robot. Yumuko siya at nagsimulang magbuga ng malaking haligi ng apoy ng direkta sa uwak. Sinabi ni Melanie na ang ibig sabihin ng robot ay paglilinis sa bangkay ng halimaw. Tila ang teknolohiya para sa paggawa ng naturang robot ay napaka-advanced. Marahil ay mangangailangan sila ng code word para ma-activate ito. May mga numero sa robot. Naglabas pa rin ng malaking haligi ng apoy ang robot, at sinabi ni Melanie ang mga numero. Agad siyang huminto at lumingon kay Melanie with the words. Ang domestic robot ay nakatanggap ng mga tagubilin. Nakumpleto ang proseso ng pagpigil. Ang sistema ng artificial intelligence ay isinaaktibo. Bilang pagbubuod, ang sistema ay tumatakbo sa loob ng 1,130 araw. Mayroong 363 na pakikipagtagpo sa mga kaaway na nilalang, 45 tonelada ng basura ang naproseso, mayroong 672 na pinsala at kailangan ng kompletong pagkukumpuni. Napagtanto ni na Mason at Melanie na ilang taon nang walang tao sa base na ito. Binati sila ng robot at sinabing baka siya ay inabandona dahil masama siya sa kanyang trabaho. Ngunit ginawa pa rin niya ang paglilinis ng base gaya ng inaasahan. Ngayon ay hindi na sigurado si Melanie na makakahanap sila ng ibang tao. Pinuri niya ang robot para sa trabaho nito, dahil ang base ay talagang nasa mabuting kondisyon. Inaasahan ng robot na sa lalong madaling panahon ay babalik ang mga tao, at ang base ay muling magiging masigla gaya ng dati. Tanong ni Melanie, sana kung alam ng robot kung saan nagpunta ang mga tao. Tama ang sagot ng robot na bago umalis, sinabi ng mga tao na kapag hindi sila bumalik sa loob ng 1 taon, pupunta sila sa langit. Ang robot, na walang muwang, tulad ng isang bata, ay nagtanong kung maaari nilang sabihin sa kanya kung nasaan ang langit, dahil hindi niya mahanap ang ganoong lugar sa kanyang mapa. Mahigit 3 taon nang nagtatrabaho ang robot na ito dito, na nangangahulugan lamang na wala ng buhay ang mga tao. Sinabi ni Melanie na kailangan niyang suriin ang mga supply at planuhin kung ano ang susunod na gagawin. Kaagad pagkatapos noon, tumuloy siya sa loob ng bunker. Lalo niyang ginulat si Mason kung paano siya makakagawa ng mga plano pagkatapos ng lahat ng naranasan nila sa isang araw. Siya ay nagkaroon ng kamanghamanghang kalmado. Nagsimulang maglibot ang robot sa base. Ang unang silid ay may mga armas. Isang malaking bilang ng iba't ibang sandata ng militar ang nakasabit sa mga dingding. Ang tanging pagkain na lang ang natitira ay mga compressed energy bar, na kasing tigas ng bacon na pinatuyo sa hangin sa loob ng daan-daang taon. At ito ang gusaling medikal. May isang prasko na may likido na tinatawag ng mga tao, luha ng daikya. Ngunit ang labis nito ay maaaring humantong sa kalawang sa katawan ng tao. Tinanong ni Mason kung ito ang parehong solusyon na iniksyon sa kanya ng robot. Ang paglaki ng buhok ay isang maliit na epekto lamang. Kasabay nito ang paglabas ng kamay na may gunting sa ulo ng robot. Sinimulan niyang gupitin ang buhok ni Mason at sinabing ang gamot na ito ay makakapag-ayos lamang ng mga sugat sa katawan, ngunit hindi makapagpapagaling sa nervous system ng isang tao. Iniulat din ng robot na ang base ay may core na bumubuo ng enerhiya at isang underground reservoir, at agad na tinanong ni Mason kung saan ang banyo upang mabilis siyang maligo.
Tinanong ni Melanie ang robot kung bakit hindi niya sinisingil ang kanyang sarili, na sumagot siya na siya ay isang ordinaryong robot, at walang karapatang gumamit ng human energy resources nang walang pahintulot. Hiniling ni Melanie sa robot na ipagpatuloy ang paglilibot para sa kanya habang si Mason ay naligo. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo na si Melanie sa harap ng isang malaking screen kung saan nakalarawan ang mga hindi maintindihang guhit at tala. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat doon, at kung bakit ang mga talang ito ay naiwan dito. Mabilis na nagmaneho ang robot patungo kay Melanie gamit ang mapa. Ngunit biglang naputol ang pagkakatali ng kanyang gulong. Sa sobrang bilis, nahulog ang robot sa sahig. Hindi man lang siya tinulungan ni Melanie. Tinanong lang niya kung maaari siyang magpatuloy sa pag-andar at kung ano ang nasa screen. Iniulat ng robot na ang mga pag-record ay ginawa sa madaling araw at paghina ng sibilisasyon ng tao. Ngunit para sa kapakanan ng pagiging simple, ginawa sila sa mga primitive na simbolo upang makilala sila ng sinumang matalinong nilalang. Humanga si Melanie na naisip pa nila ang pag-angat at pagbagsak ng sibilisasyon. Binuksan niya ang card at nagulat siya. Sila ay nasa isang isla, o sa halip ang huling lugar sa mundo na hindi binaha ng isang lason na dagat. Sinabi ni Melanie na ayon sa kanyang mga kalkulasyon, ang huling bahagi ng lupang ito ay babahain sa loob lamang ng 179 na araw. Ngunit dahil sa kakulangan ng ibang lupain, lahat ng mga halimaw ay nag-migrate sa isla, kaya hindi sila dapat umalis sa bunker. Nangangahulugan nito na sila ngayon ay nasa isang sitwasyon kung saan sila ay walang armas, nagugutom, nakahiwalay, at walang pagpipilian kundi ang maupo at maghintay sa kamatayan. Ngayon ang sigla ni Melanie ay humina, at hindi na siya mukhang determinado at kumpiyansa. Hindi alam ni Melanie ang gagawin ngayon. Tinanong niya ang robot kung may mga damit sa base na iniwan ng mga tao. Sinabi ng robot na ang lahat ng mga damit ay nakatiklop sa living area. Tiningnan ni Melanie ang robot na may kalupitan sa kanyang mga mata, at tinanong kung gusto niyang malaman kung bakit siya iniwan ng mga tao. Ipinapalagay ng robot na hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho ng hindi maganda. Kinuha niya ang card at tinapakan ang robot. Huminto siya saglit at sinabing isa lang siyang walang kwentang piraso ng metal na walang halaga, pero ayaw niyang mapunta sa katulad niya. Nasa shower si Mason at narinig niya ang pagsara ng pinto. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, hindi kasi pumasok si Melanie. Ito ay isang robot. Gumapang siya sa sahig gamit ang basahan, pinunasan ito. Nagsimula siyang magmakaawa kay Mason. Hiniling niya na huwag itong isulat bilang scrap, kaya pa niyang maglinis. Sinabi ng robot na talagang namimiss niya ang mga tao, ang kanilang kabaitan at pagmamahal, at ayaw niyang umalis sa mundong ito. Sobrang namiss niya ang panahon ng ordinaryong buhay ng tao na naganap sa base, nang ang lahat ay nakipag-ugnayan sa pagkakaisa at katarungan. Pinag-aralan niya ang totoong mundo sa mga insekto, nakipaglaro sa mga bata, at syempre nilinis niya ang lugar. Pinunasan niya ang sahig gamit ang huling kamay at nakiusap kay Mason na huwag siyang paalisin. Kahit hindi niya makita kung gaano siya kalinis magpunas ay ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawa. Nais ng robot na magpatuloy sa paglilingkod sa mga tao. Kinuha ni Mason ang robot at inilagay ang mata nito sa lugar. Sinabi ni Mason na ang kanyang mga bahagi ay napakaluma, ngunit paano ito ayusin? Kung saan ang robot ay sumagot na ang lahat ng mga bahagi ay nasa silid ng inhinyero. Sa kasamaang palad, walang mga inhinyero sa mundong ito, ngunit ipinangako ni Mason sa robot na siya mismo ang mag-aayos nito. Bumukas ang pinto ng banyo. Nakasuot ng light dressing gown sa hubad na katawan, pumasok si Melanie. Sinabi niya na malapit na silang matapos, kaya hindi na kailangang maging ceremonial. At pagkatapos ay ibinigay niya kay Mason ang kanyang bagong damit. Nakaupo siya sa sahig na hubad, nahihiya, at hiniling sa kanya na ilagay ang kanyang mga damit sa mesa. Sinabi niya na ngayon ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon sila, ngunit hindi siya sumasang-ayon sa tiyak na kamatayan. Interesado siya sa tanong. Ang lahat ay nasa kanlungang ito, ngunit bakit iniwan ito ng mga tao? Pinaalalahanan siya ni Mason na umalis ang mga tao upang maghanap ng ilang lihim na lugar. Malapit nang magwakas ang mundong ito, hindi ba mahalaga kung saan ka pupunta? Maliban kung ito ay isang lugar kung saan maaari kang magtago mula sa dulo ng mundo. Kinalas niya ang kanyang robe at sinabing ang bunker ay angkop para dito. Bakit iniwan pa rin ito ng mga tao? Malaya niyang itinapon ang kanyang robe at tumayo sa harap ni Mason na ganap na hiyubot-hubad, ngunit mahinahong nagpatuloy sa pagsasabi na kailangan niya ng kaunting oras upang matukoy ang mga inscription na iniwan ng mga tao. Habang patuloy na tumataas ang tubig, ang isla ay puno ng mga halimaw, at ang kanilang kaligtasan ay nagiging isang malaking katanungan.
Sinimulan niyang ibaba ang sarili sa mainit na paliguan at sinabi na umaasa siya sa pakikipagtulungan kay Mason, dahil mahusay itong makitungo sa kanila, tulad ng ipinakita ng pagsasanay. Sinubukan ni Mason na huwag tumingin sa kanya. Halos hindi niya narinig ang sinabi nito. Mas nag-aalala siya sa tanong kung paano siya naghubad ng ganoon kadali, dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili at atakihin siya sa isang madamdaming simbuyo. Mahinahon niyang ipinagpatuloy ang pagsasabing dapat pangalagaan ni Mason ang kanilang kaligtasan. Nabaling ang tingin niya sa robe na nakalatag malapit sa banyo. Malinaw na may baril sa ilalim niya. Katulad kay Emma, naranasan din ito ng babaeng ito. At bakit lahat ng babae gustong makaranas ng lalaki? Baka magustuhan nila. Kalmadong nagbihis si Mason at lalabas na sana. Sinabi ni Melanie na nagulat siya sa kanyang kalmado, dahil mula sa kanya, tulad ng mula sa sinumang lalaki, inaasahan niya ang isang bagay na ganap na naiiba, at naisip na kailangan niyang gumawa ng matinding mga hakbang, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-iingat. Sinabi niya na ito ay isang aral na sa isang sitwasyon kung saan sila ay nasa bingit ng buhay at kamatayan, ang mga damdamin ay hindi dapat makaapekto sa kanilang kalmado. Naisip niya ang baril, dahil iyon ang nasa isip ni Melanie nang magsalita ito ng mga matinding hakbang. Naalala niya ang sinabi ni Mr. Liam nang sabihin niyang si Melanie ay isang napakalakas at tusong babae, at mahalagang hindi mahulog sa kanyang bitag. Hindi maintindihan ni Mason kung hindi ba talaga siya natatakot na ma-rape, gaya ng pagkawala ng nag-iisang tao sa islang ito. Medyo nakakatakot. Kinuha ni Mason ang robot at sinabing oras na para bumaba sa negosyo. Nakahiga siya sa banyo at naisip na ang estilo ng pag-uugali ni Mason ay medyo simple, nakakaiba sa mga kondisyon ng katapusan ng mundo, ngunit ang katotohanan na pinanatili niya ang mga prinsipyo ng moral ay napaka-positibo. Nasa engineering compartment na si Mason at sinimulang ayusin ang robot. Tinanong niya ang robot kung bakit hindi siya umimik nang magkasama silang lahat sa banyo, na sinagot ng robot na nag-aalala siya tungkol sa isang bagay na hindi kailangan. Hindi alam ni Mason kung ano ang aasahan mula kay Melanie, ngunit hanggat hindi siya nakikialam sa kanyang pagsasanay, wala siyang pakialam kung ano ang gagawin nito. Natakot ang robot dahil masyadong mapanganib ang pakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi ni Mason na sa ibang mundo, naghihintay din sa kanya ang panganib sa lahat ng dako, ngunit ngayon ay matatag siyang nagpasya na magsanay siya hanggang sa matapos niya ang kanyang mga kaaway dito at dito. Ang mga tao ay nangangailangan ng maraming lakas ng loob na lumabas sa kanilang comfort zone upang tamaan ang mga hadlang ng kapalaran. Ibinigay ni Mason ang lahat ng mayroon siya, at dahil dito, sinira ng iba ang sinubukan niya. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, lubos na naunawaan ni Mason na kung sa pagkakataong ito ay tumakas siya sa mga paghihirap, maituturing siyang tunay na patay. Ang robot ay nagtanong kung ang ibang mundo ay talagang isang paraiso kung saan ang mga taong tumira sa kanya bago dumating si Mason ay napunta. Napangiti ng bahagya si Mason at sinabing ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangunawa sa langit. Para sa kanya ito ay isang palakaibigan, matatag na pamilya na inaasahan niyang malikha. Kung magsasanay siya, masisiguro niya ang kaligtasan ng lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang robot ay nakinig sa kanya na natigilan, tulad ng isang maliit na bata na natututo ng mga pangunahing prinsipyo ng buhay. Nang matapos magsalita si Mason, walang pag-aalinlangang nagtanong ang robot kung maaari niyang tulungan si Mason sa anumang bagay. Siyempre makakatulong ka, sabi ni Mason, dahil kung lalaban siya sa mga halimaw, tiyak na magkakaroon siya ng mga sugat, at ang paggamot ng robot ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Dumating na ang ikalawang araw. Kumakain si Melanie ng energy bar at sinabing nagustuhan niya ang ganap na bagong imahe ng robot. Handa na ang combat robot na panasan ang lahat ng dumi sa balat ng lupa. Ang base ay naglalaman ng isang malaking stockpile ng ballistic bolts. Hindi maintindihan ni Mason kung bakit marami sila rito. Sinabi sa kanya ng robot na sa isang punto, ang pulver ay naging mahirap sa mga tao. Kaya nagsimula silang gumamit ng automatikong ballastay upang protektahan ang kanilang sarili mula sa malalaking halimaw. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabago ang ballastay. Ang mga tao ay nangangailangan ng mahuhusay na inhinyero, ngunit noong panahong iyon ay kakaunti na lamang sa kanila ang natitira. Si Mason at ang robot ay papunta na sa labasan, ngunit pinigilan sila ni Melanie, tinanong kung saan sila pupunta. Sumagot si Mason na ngayon ang pangunahing gawain niya ay pangangaso. Ngunit sinabi ni Melanie na ang mga talaan ng mga naunang tao na naninirahan sa base ay nagsabi na mayroong milyon-milyong mga halimaw, at ang pagpatay sa kanila ay isang walang kabuluhang ehersisyo. Sinabi ni Melanie na kailangan muna nilang isecure ang base, at kapag nakahanap na siya ng ligtas na lugar, saka lang nila kakailanganin ang mga kasanayan ni Mason para makarating doon.
Ngunit hindi maghihintay si Mason hanggang sa unang atakihin sila ng mga halimaw. Ngayon ay oras na para manghuli. Napagtanto ni Melanie na medyo seryoso si Mason at nagsimulang magmakaawa sa kanya na manatili. Naunawaan niyang mabuti na marami itong armas at epektibong nakalaban sa mga halimaw. Ngunit ngayon wala na silang puwang para sa pagkakamali. Ang mga halimaw na nagtipon sa isla ay lubhang mapanganib at gumagala sa paghahanap ng biktima, na maaaring maging Mason anumang sandali. Hindi siya pinakinggan ni Mason. Tahimik niyang tinanong kung ano ang gusto nitong ituro sa kanya. Ito ang kanyang mundo, at handa siyang lumaban at magbayad ng anumang halaga para sa tagumpay. Nagtatanong siyang tumingin kay Mason, at makikita mo ang takot at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Sinabi ni Mason na handa siyang makipagtulungan kay Melanie, ngunit hindi niya gusto kapag may nakikialam sa kanyang mga gawain. At kung hindi niya gusto ang isang bagay, kung gayon walang nag-iingat sa kanya dito, at maaari siyang umalis anumang oras. Noong una ay hindi rin maintindihan ni Melanie kung paano magre-react sa mga sinabi ni Mason. Ngunit mabilis na nag-mature ang isang plano sa isipan ng dalaga kung paano aayusin ang alitan sa isang lalaki. Binago niya ang kanyang tono at mahinang sinabi na nag-aalala siya sa kanya, at hiniling sa kanya na mag-ingat. Tumayo si Emily at binantayan sila, at si Mason at ang robot, na may tiwala sa kanilang mga kakayahan, ay nagtungo sa labasan at sa base upang tuluyang mapunasan ang dumi sa balat ng lupa. Galit na galit si Melanie. Hindi niya gusto ang irresponsible at hindi makatwirang pag-uugali ni Mason, dahil malapit na ang katapusan ng mundo, at ang pagpuksa sa walang katapusang bilang ng mga halimaw ay sadyang hanggal. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw at sinundan si Mason, nang biglang gumapang ang isang ahas sa pagitan ng kanyang mga hita. Takot na takot si Melanie. Siya ay ganap na hindi handa para dito. Kahit na siya ay nasa gitna ng disyerto, ang mga puno ay nagsimulang kumaluskos sa paligid niya. At natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang, nakakatakot na lugar. May humawak sa balikat niya. Nagsimulang damaloy ang takot sa buong katawan niya. Nagsimula siyang umikot sa pwesto at kumaway. At isang mahina, malakas, magaspang na tinig ang nagsimulang lumitaw sa kanyang ulo at nagsasabing napakalapit na ng kamatayan. Hinawakan ni Melanie ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay at sinubukang pakalmayan ang sarili habang ang boses sa kanyang ulo ay gumawa ng malakas, nakakatakot na tawa. May nangyari na parang sinusubukang alisin ng kamatayan ang kanyang isip at kaluluwa. Tumayo si Melanie, huminga ng pantay at inalis ang mga iniisip sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang minuto, at nagsimulang mawala ang boses, at nanambalik ang paligid. Si Melanie ay muling nagsimulang magkaroon ng mga hysterics, na, tulad ng sa totoong buhay, ay panapanahong binisita siya. Ngunit ngayon kailangan niyang pagsamahin ang kanyang sarili at pagbutihin ang kanyang relasyon kay Mason. Dahil kung maiiwan siyang mag-isa, tiyak na aabutan siya ng kamatayan. Samantala, si Mason at ang robot ay naglakad sa walang buhay na lupaing disyerto, at tinanong ng robot si Mason kung bakit siya naging bastos kay Melanie. Sinabi ni Mason na kailangan niyang maging mas marahas at determinado, upang sa ibang buhay ay matingnan niya ang mga mata ng lalaking humawak ng kutsilyo sa kanyang leeg ng walang takot. Naalala niya ang sandaling iyon. Sinabi niya kay Logan na gusto niyang iligtas siya at protektahan siya mula sa hindi pinag-iisip ang mga aksyon. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Logan, dahil sa oras na iyon si Mason ay hindi mayaman o maimpluwensyang, at higit sa lahat, hindi siya mapagpasyahan. Sa mga katangiang ito kaya niyang masira si Logan. Naunawaan ng husto ni Mason na kailangan niyang gamitin ang panaginip na ito sa kanyang kalamangan. Ngunit kung hindi siya makakakuha ng kayamanan o paggalang dito, tuluyan niyang maaalis ang pakiramdam ng takot. Tahimik na nakinig ang robot sa pangangatwiran ni Mason. Ngunit hindi pa rin naiintindihan ng kanyang diretsyong pag-iisip ang malalim na pag-iisip ng tao. Isang grupo ng mga lobo, na pumangit ng malalaking berdeng paltos, ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Mason. Agad na napagpasyahan ng robot na ang mga ito ay mga deformed na lobo. Ang mga ito ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong lobo, at ito ay nagkakahalaga ng pagpili ng isang mas mahinang kalaban para sa pagsasanay. Ngunit hindi sumang-ayon si Mason sa kanya, at ang mga lobong ito ay perpekto para sa kanya. Bagamat matuwid ang pag-iisip ng robot, lubos niyang naunawaan na napakaraming lobo para sa isang simpleng tao. Inilabas ni Mason ang isa sa kanyang crossbow throwing bolts. At isa lang ang sinabi niya. Wala ng mga lobo kaysa dati. Galit na tumakbo ang mga lobo patungo kay Mason, at handang punatin siya sa magdamag. At ang mga alaala at ang espiritu ng pangangaso na nakuha niya sa kanyang unang panaginip ay nagising sa Mason. Naisip ni Mason na kung mamatay siya sa mundong ito, magising siya sa iba.
Kaya't maaari rin niyang ipagsapalaran ang lahat para sa kapakanan ng pandaigdigang tagumpay. Ang mga lobong ito ay hindi lamang tumama ng mas mabilis at mas mabangis kaysa karaniwan, ngunit 2 beses din ang lakas ng mga nauna, at mabilis na sumugod patungo kay Mason. Hinayaan sila ni Mason na makalapit hanggat maaari at umiikot sa lugar na parang ipoypo ang nagsimulang maghagis ng mga sibat. Pinanood ng robot ang laban sa gilid. Tinamaan ni Mason ang isa sa mga lobo mula sa malayo, ngunit ang dalawa pa ay napakalapit na. Matalim na inipit ni Mason ang ulo ng unang lobo na tumakbo sa lupa gamit ang isang sibat. Sinugod siya ng pangalawa, ngunit hinawakan ni Mason ang kanyang leeg. Sa isang matalim na paggalaw, nabali niya ang maskuladong leeg ng isang malaking lobo. Ang mga patak ng berdeng dugo ay nagsimulang sumunog sa mga kamay ni Mason. Ang robot ay biglang lumapit kay Mason upang magbigay ng paunang lunas, at nagbabala rin na hindi siya dapat makipag-away sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit sinabi ni Mason sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay. Matapos ipakilala ng robot ang antidote, iginuhit niya ang pansin sa Tolda, sinabi na ito ay katulad ng sa kanlungan. Ngunit paano ito napunta dito? Lumapit sila sa tent, at kinuha ni Mason ang lahat ng natitira dito. At sa ilalim nito ay may isang kahon na may hugis spike na coat of arms na nakalarawan dito. Ang kahon ay naglalaman ng isang kahon ng mga butil. Sinabi ng robot na ito ay mga buto ng trigo, na isang simbolo ng kanilang kanlungan. Sinabi ng robot na dati ang mga tao ay nakikibahagi sa paggawa ng mga produkto, at ipinagpalit ang mga ito sa iba pang mga silungan para sa pulbera, baluti o mga guhit. Ngunit sa paglipas ng panahon dumami ang bilang ng mga halimaw, at sunod-sunod na nahulog ang mga silungan. Sila ay lumipat ng higit pa sa walang buhay na disyerto. Naobserbahan namin ang iba't ibang halimaw na nagtatag ng kanilang mga kampo sa mga lugar kung saan dati nang nangingibabaw ang mga tao. Mula sa bangin, tumingin si Mason sa pinakamagandang lugar para puntahan nila. Sigurado siya na dapat nilang tuklasin ang iba pang mga kampo, na malamang na binabantayan din ng mga halimaw. Alam na alam ni Mason na ito ay isang tipikal na laro ng kaligtasan, na direktang nauugnay sa paggalugad at pagtatayo. Tinanong ni Mason ang robot kung paano makakapagsaka ang mga tao sa gayong kakilakilabot na mga kondisyon. Sinabi ng robot na ito ang kanyang pangunahing hanap buhay, dahil ito ang kanyang nilikha. Sa pamamagitan ng pagpoproseso ng ilang mga bato ay ginawa niya ang kanyang lupa. Sa pamamagitan ng pagproseso ng dumi ng hayop ay gumawa siya ng pataba. Sa kanlungan ay naroon lamang ang katawan ng isang malaking uwak na pinatay ni Mason, na maaaring magsilbing mahusay na pataba, ito ay nagkakahalaga ng pagsubok. Sinabi ng robot na matagal na niyang pinangarap na makabalik para gawin ang gusto niya. Ngunit may punto ba ito kung malulunod silang lahat sa lalong madaling panahon? Sinabi ni Mason na kung bumalik ang mga tao, maaaring kailanganin nila ang kanilang mga pananim. Sana ay tinanong ng robot kung paano niya nalaman na babalik ang mga tao. Ngunit naisip ni Mason ang mga salita ng tagapangasiwa ng laro, dahil ang bilang ng mga puntos ay direktang nakasalalay sa kung ano ang kanilang naiwan sa laro. Sinabi ni Mason na walang nakakaalam nito. At ipinapalagay na lang niya ang kinalabasan ng mga pangyayari, naisip niya na ang robot ay kailangan na ngayong maglakbay kasama niya ng mahabang panahon, kaya kailangan niyang bigyan ng pangalan, halimbawa Ultron. Masaya ang robot bago siya tinawag ng mga tao ng iba't ibang bagay. Ngunit pinakagusto niya ang pangalang Ultron, at isusuot niya ito ng buong pagmamalaki. Nakaupo silang dalawa sa gilid ng bangin at bawat isa ay nababaon sa malalim na pag-iisip. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang lumubog ang araw sa likod ng abot tanaw. Isang madilim na gabing puno ng kakilakilabot ang unti-unting lumalapit. Malaking pag-atake ng gagamba. Tinakpan lang ni Mason ng mga sibat ang katawan ng gagamba, ngunit tila imposibleng pigilan siya. Binalot niya ang sarili sa isang malapot na malagkit na sapot. Sinimulan na ng gagamba na kaladkarin si Mason palayo upang ay trintes siya sa isang kakon. Ngunit kinuha ni Mason ang isang bato, na lumabas sa lupa at nanatili sa kanyang mga kamay. Tumalon mula sa kanyang kinatatayuan, si Mason, sa huling lakas, ay nagsimulang hampasin ng bato ang ulo ng gagamba. Bawat suntok ay lalong nagiging flattened pancake ang kanyang ulo. Bagamat ang katawan ni Mason ay ganap na natatakpan ng makamandag na likido, hindi siya tumigil sa paghatid ng malalakas na suntok gamit ang bato. Emosyonal na pinanood ni Ultron ang nangyayari at kinakalkula ang antas ng pagsasanay ni Mason. Naka-move on na sila. Iniulat ni Ultron na ang mga katangian ng labanan ni Mason ay bumaba ng 20%. Tinanong ni Mason kung anong mga katangian ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Ultron na ang mga ito ay batay sa kanyang pisikal na kondisyon at kahandaan para sa labanan.
Paglabas nila, may maximum level siya na 90 points. Ngunit ngayon ay mayroon na lamang 70 puntos na natitira, at sa makatuwid ay humihina ang kagustuhang lumaban. At huminto siya sa pagtutok sa laban. Hindi siya naiintindihan ni Mason, dahil hindi pa siya natalo. Nagpatuloy si Ultron at sinabing dahil sa pagod ni Mason, ang laban ay naging parang paggamit ng malupit na puwersa para magpabuga ng singaw. Hindi talaga makapag-concentrate si Mason, dahil hindi lang siya natutong lumaban, kundi maging mas psychologically stable. Dahil pagsubok lang ang nagpapatibay sa kanyang pagkatao. Tinanong ni Ultron si Mason kung bakit marami siyang pinag-uusapan tungkol sa ibang mundo. Bakit hindi niya matatawag na bahay ang lugar na ito? Dahil sama-sama nilang may ayos ang lahat, magsasaka at labanan ang mga halimaw. Ang ideya ng pag-aayos ay talagang maganda. Dahil kung aayusin nila ang lahat dito, makakahinga sila ng bagong buhay sa disyerto na mundong ito. Pagsapit ng hating gabi ay nakarating na sila sa bunker. Inilapag ni Mason ang ilang garapon ng iba't ibang buto sa mesa, at agad na tinanong kung saan nawala ang bangkay ng patay na ibon. Sinabi ni Melanie na imposibleng kainin ang karne na ito, at ang amoy ay maaaring makaakit ng iba pang mga halimaw, kaya inalis niya ito. Sinubukan ni Mason na kumagit ng isang protina bar, at bagaman ito ay lohikal sa bahagi ni Melanie, hindi siya natuwa tungkol dito. Dahil ngayon ay kailangan niyang pumatay ng isang bagong halimaw, upang makuha ang lupa para sa produksyon. Panapanahong natutunaw ang bar. Ngunit dahil sa matinding gutom, hindi sumuko si Mason sa pagsisikap na tamasahin ito. Matagal na pinagmasdan ni Melanie ang mga pagtatangka ni Mason, at sa wakas ay sinabi niya na marahil ay ibabad muna siya sa tubig, at pagkatapos ay subukang kagatin siya. Itinuon niya ang pansin sa mga lalagyang dala ni Mason. Mayroon silang base sign sa mga ito at lahat ay napuno ng mga buto. Makalipas ang ilang minuto, nakikipag-usap na si Mason kay Ultron. Isang gamot na lang ang natitira sa kanila. Ngunit tiniyak ni Ultron si Mason. Sinabi niya na ang gamot ay palaging nakaimbak sa lahat ng mga base sa maraming dami, at sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ito, tiyak na mahahanap nila ito. Lumapit si Melanie at dinalhan sila ng mainit na mangkok ng noodles. Gumawa daw siya ng pansit sa mga buto na dala ni Mason. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanya, at nagpa siya na pasayahin siya. Natakot si Mason, dahil ang mga butong ito ay inilaan para sa pagtatanim. Kaagad niyang tinanong na may takot sa kanyang boses, kung ano ang nangyari sa iba pang mga buto, dahil hindi niya ginamit ang lahat ng mga ito. Si Melanie, na hindi alam ang tungkol sa mga plano ni Mason, ay nagsabi na ang lahat ng iba pang mga buto ay giniling niya sa harina para sa pangmatagalang imbakan. Hindi alam ni Mason at Ultron kung ano ang sasabihin, ngunit sila ay natakot. Sapagkat matagal na nilang kinukuha ang mga butong ito. Sa pagmamasid sa negatibong reaksyon ni Mason, napagtanto ni Melanie na may nagawa siyang mali. Nagulat siya, at nagsimulang magtanong kay Mason kung talagang gusto niyang itanim ang mga ito. Ngunit walang punto dito. Walang lupa o pataba para dito. Naiinis na sabi ni Mason na hindi niya akalain na si Melanie ay gagawa ng ganoong desisyon ng ganoon kabilis, at hindi niya inaasahan na daduling niya ang lahat ng mga buto nang hindi siya tinatanong. Tumingin siya kay Ultron at sinabihan si Melanie na huwag nang gumawa ng sarili niyang desisyon tungkol sa mga bagay ng ibang tao sa hinaharap. Idinagdag niya na dapat niyang kainin ang sarili niyang pansit, at iminungkahi kay Ultron na tumalikod ito upang hindi ito makita. Si Melanie ay tumingin sa kanya ng may kasalanan, at naisip na si Mason ang unang pumatay ng mga halimaw sa paghahanap ng mga kilig. At pagkatapos ay magsasaka na siya, ang kanyang mga aksyon ay naging mas hindi maipaliwanag sa kanya. Sinabi rin ni Melanie na napakapit si Mason sa kanyang robot. Naisip niya na maaaring nasa kanya ang problema. Dumating na ang ikatlong araw. Si Mason ay kumuha ng 3 iniksyon ng gamot at handa nang magsimula sa isang bagong pangangaso. Lumapit sa kanya si Melanie at sinabing kailangan nilang mag-usap. Sinabi niya na sa mga lumang tala ay may mga tagubilin para sa pagbabago ng robot. May kaunting alam si Melanie tungkol sa electronics at kayang gawin ito. Tiningnan siya ni Mason nang may pagtatanong, at tinanong kung posible bang gawin ito. Sinabi ni Melanie na hindi niya sigurado, ngunit magandang baguhin ang robot. Nakumbinsi niya si Mason sa pangangailangang gawin ito sa lalong madaling panahon, dahil ang mga bahagi nito ay napakaluma, at kung hindi ito babaguhin, maaari itong ganap na mabago. Si Mason ay hindi nagtiwala sa kanya, at sinabi na hanggang ngayon Ultron ay nagtrabaho ng walang kamali-mali, kaya walang saysay na gawin ito. Ngunit sinabi ni Melanie na dapat lang niyang ituring ang robot bilang isang bagay, tulad ng isang telepono o isang computer. Nagtataka siyang nagtanong kung hindi ba nito tinuturing na isang ordinaryong robot ang kanyang kaibigan.
Walang pakundangan na sumagot si Mason na ipapakita niya ang kanyang nararamdaman sa gusto niya at sa kung sino man ang gusto niya. Dahil kaibigan siya ng isang tigre, at hindi ito nag-abala sa kanya, at sa ganoong insensitive na saloobin sa lahat, mas mukhang makina si Melanie kaysa sa isang tao, matatag na sabi ni Mason. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya na dapat silang mag-usap ng mas kaunti dahil maaari itong magwakas ng masama para sa kanya. Walang sinabi sa kanya si Melanie. Naisip niya na hindi pa rin nauunawaan ni Mason na malapit nang dumating ang katapusan ng mundo, at walang silbi ang pagkuha ng mga mapagkukunan kung ayaw niyang magtulungan. Naramdaman niya na parang may humawak sa kamay niya, na labis niyang ikinatakot. Ang mga tinig sa kanyang ulo ay hindi huminahon, at tila sa kanya na ang mga kamay ay umaabot sa kanya mula sa lahat ng dako. Ang mga pag-atake ng Sindek ay malinaw na nagsimulang tumindi. Makalipas ang ilang minuto, nakatagpo na si Mason ng mga mutated uwak. Tiningnan niya ang mga ito at nakipag-usap kay Ultron na nilalamon ng mga uwak na ito ang kanilang kamag-anak, na pinatay niya kamakailan sa isang silungan. Ang sabi ni Ultron, ang mga uwak na ito ay mga scavenger, at kung hindi ka lalapit sa kanila, hindi sila sasalakay. Siyempre, kung hindi ka lalakad malapit sa kanilang mga pugad. Sa sandaling iyon, naisip ni Mason na kailangan niyang mabilis na mapupuksa ang pugad sa base, dahil malapit na itong sakupin ng mga bagong naninirahan. Sinabi ni Ultron kay Mason na dahil sa mga pagtatalo sa nakaraan, pinahintulutan ng sangkatauhan ng isang pandaigdigang sakuna, kaya naman sila ngayon ay nasa ganitong sitwasyon. Kaya inirekomenda niya na itigil na niya ang pakikipagtalo kay Melanie. Naisip ni Mason ang mga salita ni Ultron, at napagtanto na ang panaginip ay may backstory. Tinanong niya si Ultron kung ano ang pinagtatalunan ng mga tao noon. Sinabi ni Ultron na ang lahat ng mga tao ay naiiba sa bawat isa ayon sa lahi, kasarian, kultura, at iba pang mga katangian, na ang bawat isa ay nagtanggol sa kanilang mga mithiin. Sa paglipas ng panahon ay tuluyan na nilang nakalimutan ang tungkol sa mga pandaigdigang problema na lumalala at sumisira sa mundo. Naisip ni Mason na siya at si Melanie ay mayroon din, sa katunayan, isang pandaigdigang salungatan, at siya ay medyo natakot. Ngunit mabuti na ang lahat ay hindi umabot sa kanila tulad ng sa lahat ng sangkatauhan. May mga tao talaga sa totoong mundo na gustong uriin ang mga tao ayon sa kanilang partikular na pananaw sa mundo, at gusto nilang gawin mo ang sinasabi nila o hahamakin kanila. Kaya't ligtas na sabihin na ang karamihan sa mga salungatan at lumitaw, dahil ang mga tao ay hindi maaaring umupo at magkasundo sa kanilang sarili. Sinabi ni Mason na hindi siya nag-aalala pa rin dahil laro lang ito sa kanya, at walang dapat mangyari kung tretuhin niya ng masama si Melanie dahil isa lang itong NPS. Napakalapit na nila sa baybayin ng Green Sea. Pinagmasdan nila ang sitwasyon mula sa bangin. Hiniling ni Ultron kay Mason na magmadali ng kaunti, dahil ang layunin nila ay suriin ang mga guho. Gayunpaman, nakatingin si Mason sa isang truck kung saan ang isang malaking mutated butiki ay buong pagmamalaki na nakaupo, at ang truck na ito ay maaaring maglaman ng mga bihirang bagay. Hindi makapaniwala si Ultron na iniisip pa nga ni Mason na salakayin ang butiki na ito. Sinabi niya kay Mason na ang butiki ay isa sa pinakamakapangyarihan at mapanganib na nilalang sa mundong ito, at para labanan ito, kailangan mo ng kahit isang tangke. Sinabi ni Mason na hindi man lang niya naisip na awayin siya ng one-on-one, kahit na siya ay nasa isang regular na laro sa computer. Mag-iipon muna siya bago lumapit sa butiki. Ngunit ngayon ay walang ganoong pagkakataon si Mason, kaya sinabi niyang gagamitin niya ang robot. Ang robot ay tumingin sa kanya na may takot at hindi pagkakaunawaan sa isang mata. Makalipas ang ilang minuto, nabaling ang atensyon ng butiki sa apoy. Mabilis na dumaan si Ultron sa pugad ng butiki, na nagbuga ng apoy mula sa kanyang ulo. Kinuha ng butiki ang pain at hinabol ang robot. Kaya, bumaba ang butiki sa truck at pinalaya ang daanan ni Mason papunta dito. Sa sandaling iyon ay naisip ni Mason na lagi niyang malulutas ang problema sa tulong ng tuso. Mabilis na tumakbo si Mason sa truck at binuksan ito. Maraming iba't ibang bagay sa loob. Ang mga ito ba ay talagang bihirang mga bagay na maaaring magbago ng kanilang buhay para sa mas mahusay. Sinimulan ni Mason na suriin ang mga bagay sa truck. May isang kahon na may pulot at mga instrumentong pangmusika, tila upang lumikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Mayroon ding isang kahon na may mga armas at vodka, na maaaring magamit upang lumikha ng mga Molotov cocktail. At may isa pang bagay na nagbuga ng malakas na liwanag. Ito ay isang tanda. Mga itlog ba talaga ito? Maaari mong i-defrost ang mga ito at hintayin mapisa ang mga sisiw. Nalungkot si Mason na hindi niya kayang tanggapin ang lahat. Ngunit pinili niya ang pinakamahalagang bagay. Nangolekta siya ng mga armas, vodka at mga embryo ng mga hayop na hindi niya kilala.
Ang lalagyan na may mga embryo ay napakalaki, at ito ay kinakailangan upang subukang itali ito. Habang ginulo ng robot ang butiki, mayroon pa siyang kaunting oras upang ilipat ang kristal. Sa sandaling hinawakan ni Mason ang kristal, isang hindi maibabalik na reaksyon kaagad ang nagsimula. Mabilis na bumaril ang kristal pagkatapos hawakan ito. Tumama ito sa dingding ng truck at sumabog, at si Mason, kasama ang lahat ng kanyang mga gamit, ay lumipad palabas sa kalye mula sa alon ng pagsabog. At ang truck mismo ay tumaob at natapon ng ilang metro. Hindi nito maiwasang maakit ang atensyon ng butiki na humahabol kay Ultron. Ibinalot ni Mason ang mga natitirang bagay sa isang bundle ng mabilis hanggat maaari at nagsimulang tumakbo palayo sa malaking halimaw. Umakyat siya sa isang maliit na bangin na matatagpuan sa bato. Hindi dapat dumaan doon ang butiki. Halos kasabay nito, nagpatuloy ang reaksyon ng kristal sa truck, at itinulak nito ang truck, na bumagsak sa isang bato ng napakabilis, na humantong sa isang malaking pagsabog. Nagsimulang gumuho ang bangin kung saan nakaupo si Mason. Nagsimula ang pagguho ng lupa, dahil ang bato ay halos buong lupa sa halip na mga bato. Si Mason, tulad ng butiki, ay nagsimulang humawak sa matarik na bato upang maiwasang mahulog sa dagat. Napahawak siya rito, at hawak-hawak ang bag na may laman lahat ng ngipin, sumabit siya sa bato. Nakaakyat ang butiki sa bato at matamang tumingin kay Mason. Hindi niya siya maabot. Ang butiki ay malinaw na may isang bagay. Lumaki ng husto ang kanyang ulo at nagsimulang umilo na berde, pagkatapos ay isang malaking stream ng lason ang nag-spray sa mga mata ng halimaw. Binuhusan niya ng lason si Mason na nakasabit sa bato. Malakas ang suntok, at kinain ng lason ang lahat sa paligid. Mabilis na sumugod si Ultron para tulungan si Mason. Sumabog ang bag ni Mason dahil sa napakaraming lason. Hinawakan niya ang huling kahon ng mga embryo sa kanyang mga ngipin, humawak sa bato gamit ang isang kamay, at sa kabilang kamay ay tinurok ang sarili ng pangatlong iniksyon ng antidote. Dahil sa napakalaking usok, hindi na nakita si Mason sa bato. Umalis ang butiki, sa pag-aakalang wala na si Mason. Dumating na ang ika-4 na araw. Umupo si Ultron sa tabi ng apoy. Nagsimulang kumilos si Mason, at natuwa si Ultron na sa wakas ay nagkamalay na siya. Sinabi ni Ultron na ang kanyang pagkilos ay kahanga-hanga. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na natatakpan ng lason, at nakapag-independenteng mag-iniksyon sa sarili, at manatili din sa isang manipis na bangin. Sinabi ni Mason na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang lahat. Naisip niya na ang pagiging nibbled ng mga lobo ay ang pinakamasama bagay. Pero sobrang nagkamali siya doon. Dahil hindi pa siya nakaranas ng mas masahol pa sa acid. Tinanong ni Mason si Ultron kung anong uri ng kristal iyon, na unang dumulas sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay lumipad palayo kasama ang truck at sumabog. Sumagot si Ultron na ito ay isang energy core. Ang pinakabihirang bagay sa mundo. Ito ay hindi walang kabuluhan na ito ay nasa kapsula. Dahil sa alitan ito ay sumasabog sa napakalaking puwersa. Ang parehong core ay nagpapalakas sa kanilang buong kanlungan. Sinabi ni Mason na hindi niya ito iniisip. At kung sinabi sa kanya ni Ultron ang tungkol dito ng kaunti, maaaring hindi nangyari ang pagsabog. At ngayon ay natatakot na si Mason na panasan ang sarili kung sakaling sumabog ang papel. Sinabi ni Ultron na ang peklat na iniwan sa kanya ng butiki ay isang marka. Ngayon kahit saan siya magpunta, dapat siyang maging handa sa hindi inaasahang pag-atake. Dahil amoy-amoy na siya ngayon ng butiki mula sa maraming kilometro ang layo. Hindi inakala ni Mason na ito ay isang marka. Mas inisip niya na bahagi lang ng balat niya ang nasunog. Namanhid ang kaliwang braso ko at ngayon kailangan kong gamitin pa ang kaliwang braso ko. Ngayon si Mason ay hinahabol hindi lamang sa totoong mundo, kundi pati na rin sa laro. Tinanong niya si Ultron kung nagawa niyang iligtas ang bag ng mga itlog. Sinabi ni Ultron na nagawa niya ito. Sa ngayon, lahat sila ay nasa mahusay na kondisyon at nasa isang estado ng pagpapapisa ng itlog. Kaagad pagkatapos ng kanyang mga salita, ibinalik niya ang kanyang itaas na bahagi, ibinalik ang kanyang katawan, at ang mga itlog ay gumulong sa kanyang katawan. Tinanong ni Mason si Ultron kung nag-alaga ng manok ang mga tao sa kanlungan noon. Binalikan ni Ultron ang mga nakaraang alaala sa kanyang isipan at sinabing dati ay hindi lamang mga manok ang nasa mga silungan, kundi pati na rin ang maraming iba pang mga hayop na pumuno sa mga silungan at namumuhay ng naaayon sa mga tao. Tiningnan ni Mason ang isa sa mga itlog at naisip na ang lahat ng bagay dito ay dati ay katulad noong kanyang pagkabata. Nang makarinig siya ng pagtilaok ng manok, agad niyang napagtanto na hindi pala siya kalayuan sa bahay. Ngayon, nang marinig niya ang pagtilaok ng manok, bumulusok ang bukol sa buong katawan niya, at ang mga alaala sa daan pauwi ay naging nakakatakot,
na nagbabalik ng pagdurusa sa isip, at lalong naging mahirap para sa kanya na pigilan ang kanyang emosyon. Natagpuan ni Ultron na kakaiba ito, dahil ang takot at mapanglo ay magkasalungat. Kaya bakit naranasan ni Mason ang dalawang emosyon na ito ng sabay? Hindi ba't ang kanyang tahanan ay langit sa lupa? Sinabi ni Mason na gusto niyang umuwi at kausapin ang kanyang ama, ngunit gusto niyang sabihin sa kanya na hindi na niya kayang magtrabaho sa isang construction site. Dahil matanda na siya. At para masabi ito, kailangan munang kumita ng pera si Mason. Ngunit anuman ang ginawa ni Mason, ang buhay ay laging pumipigil sa kanya na makaahon sa kahirapan. Gusto niyang umuwi at sabihin sa kanyang ina na huwag na itong magtrabaho o isipin muli ang kanilang mga utang, dahil kaya niyang bayaran ang lahat ng ito. Ayaw ni Mason na umuwi sa ibang paraan. Palagi silang nagkasala sa pagkakautang. Ngunit nang sabihin sa kanila ni Mason na hindi ganoon, lalo silang nilamon ng pagkakasala. Ngunit ang pinakamasamang kinalabasan para kay Mason ay kamatayan. Dahil kung ganoon ay tiyak na hindi siya makakatulong. Natatakot siya na makita siya ng kanyang mga magulang sa intensive care, kalahating patay. Nag-aalala si Mason tungkol dito sa simula pa lang. Nahihiya siya na hinayaan niyang mangyari ito. Ayaw lang niyang pag-usapan ito. Tumingin si Ultron sa kanya at hindi alam kung ano ang isasagot para suportahan siya sa napakahirap na sandali ng kanyang buhay. Tinanong ni Ultron si Mason kung gusto niyang yakapin. Dati kasi, madalas siyang lalapitan ng mga bata sa shelter at niyayakap kapag malungkot. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ito. Sinabi ni Mason na hindi siya bata at ang mga matatanda ay kailangang maging mas matatag at magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon. Hindi siya pinakinggan ni Ultron. Naunawaan niya na kahit na si Mason ay nasa hustong gulang na, naranasan niya ang parehong mga damdamin tulad ng ibang tao. Kaya't lumapit siya at niyakap si Mason gamit ang kanyang natitirang metal na braso. Nag-aalala si Mason na kung siya ay makikita sa katotohanan, siya ay mapapahiya. Napakaraming tao sa mundo ang napipilitang pigilan ang kanilang sakit, bagamat lahat ng tao ay nangangailangan ng yakap. Matapos umupo sa mga bisig ng robot, nagpasya si Mason na oras na para kumilos. Bumangon siya, binuksan ang itaas na bahagi ng Ultron, at binuhusan ito ng buhangin. Tinanong ni Mason kung maaari bang i-incubate ni Ultron ang mga itlog, kung saan sumagot ang robot na magiging maayos ang buhangin sa simula upang maiwasan ang pinsala. Ngunit ito ay pinakaligtas na itabi ang mga itlog sa incubator ng shelter. Nang itlog si Mason sa Ultron at sinabi na noong bata pa siya ay gusto niyang maging scientist, bumili ng mikroskopyo, at pag-aralan ang mundo mula sa isang ganap na naiibang pananaw. Sinabi niya na sa totoong mundo, hinding-hindi siya maglalakas loob na gawin ito, at magsisisi kung hindi niya ito susubukan sa laro. Natuwa si Ultron sa mood ni Mason, dahil hindi niya inaasahang makikita pa niya ang manok bago matapos ang mundo. Tinanong ni Mason kung saan nakuha ni Ultron ang mga gasgas at kung saan napunta ang armor na hinangin niya sa kanya. Sinabi ni Ultron na kasalanan ng mga scavenger ang lahat, dahil kailangan niyang protektahan si Mason habang siya ay walang malay, ngunit nagawa nilang masira ang kanyang sandata. Nagpasalamat si Mason sa kanya, dahil malamang na lumaban siya ng maayos mula nang mailigtas siya. Ngunit pinutol siya ni Ultron at sinabing kung hindi dahil sa armor ay natalo na siya, kaya dapat niyang pasalamatan si Mason. Sinabi ni Ultron na hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari, dahil ilang araw na ang nakalilipas ay pinangarap lang niyang makitang muli ang mga tao, at ngayon ay muling itinatayo nila ang base kasama ang pag-asa para sa hinaharap. Sinabi ni Ultron na ang mga tao ay mahilig magsinungaling. Hindi na bumalik ang mga nagsabing babalik sila. At ang nagsabing hindi na nila siya ililigtas ay nagligtas pa rin sa kanya. Sinabi ni Mason na hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kanya. Kakaiba syempre na sabihin ang ganoong bagay sa isang robot, ngunit matagal na silang magkaibigan, at maaaring ituring siya ni Ultron na isang miyembro ng kanyang pamilya kung gusto niya. Namangha si Ultron dahil hindi pa siya nagkaroon ng pamilya noon. Biglang pinahinto ni Mason ang robot at sinabihan siyang tumahimik. Sumandal siya sa bato at hinawakan si Ultron sa likod niya, habang nakatingin sa malayo. Ito ay isang malaking bakulaw na nakilala si Mason sa pinakadulo simula ng laro. Tahimik na sinabi ni Ultron na ang bakulaw, tulad ng butiki, ay isa sa mga amo sa rehiyong ito. Pumunta siya dito dahil sa malakas na pagsabog na narinig kahapon. Napaisip si Mason. Tinanong niya si Ultron kung ano ang gagawin ng butiki kung makakita siya ng Gorilla sa kanyang teritoryo, kung saan sumagot ang robot na isang epikong labanan ang magaganap. Sinabi ni Mason na nakakamangha dahil kung nagsimulang mag-away ang bakulaw at butiki, magkakaroon sila ng kakayahang sirain silang dalawa. Pagkatapos ng labanan, magagawa nilang tapusin ang hayop na hindi naka-recover sa labanan.
Nagpasya si Mason na kailangan nilang kumilos at pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Makalipas ang ilang oras, malapit na sila sa base, kung saan umaaligid ang mga uwak. Sa harap mismo ng pasukan ay nakalatag ang isang malaking bangkay ng isang patay na uwak. Dahan-dahan at tahimik na pumasok si Mason sa base. Pagpasok pa lang niya sa tabi niya ay may tumama kaagad na palaso sa dingding. Nagsimula itong tumili at makalipas ang ilang segundo ay sumabog, na itinapon si Mason ng ilang metro ang layo. Tumingin si Melanie sa sulok ng gusali at sumigaw. Hindi na niya inaasahan na makikita niya si Mason. Ngayon ay wala na siyang suot na damit at pumili ng mga damit na medyo comfortable. Dinala niya si Mason sa kanyang katinuan, at pumasok sila sa kanlungan. Sinabi ni Melanie na 2 araw nang nawawala si Mason. Nag-aalala siya at iniisip ang pinakamasama. Sinabi ni Mason na kung naglalayon siya ng mas mahusay, ang kanyang mga takot ay magkatotoo na. Bahagyang tumahimik si Mason at tinanong kung sino ang pumatay sa mga ibon sa labas at sinunog ang pugad. Sinabi ni Melanie na habang wala siya, maraming nangyari. Ang baril ay hindi gumano laban sa gayong malalaking ibon, ngunit ang pugad ay umaakit sa kanila. At nakahanap din siya ng mga tagubilin para sa pagpapatakbo ng core ng enerhiya. Kinailangan niyang gumamit ng mga auxiliary fragment, na idinikit niya sa mga arrow. Kahit na si Melanie ay nagsanay ng archery dati, ang kanyang pagkabalisa ay pumipigil sa kanya sa pagpuntirya ng maayos at tumpak na pagbaril. Namangha si Mason sa negosyo ni Melanie. Hindi man sila magkasundo noon ay pinuri niya ito at sinabing hindi niya maisip kung gaano siya katalino kung siya mismo ang makakagawa ng ganoong armas. Iniabot ni Mason ang kanyang kamay upang kunin ang isa sa mga fragment na nilikha ng batang babae at hiniling na tulungan siya sa mga paghahanda, dahil malapit na siyang umalis muli. Ngunit hinawakan ni Melanie ang kanyang kamay at nagsimulang magmakaawa sa kanya na manatili, kahit na ilang araw. Sinabi niya na nakakita siya ng isang palatandaan, isang lugar na tinatawag na Under the Moon. Dito nagsitakas ang mga tao. Ngunit sinabi ni Mason na maaari itong maghintay, dahil ang mga peklat sa kanya ay mga bakas na iniwan ng isang malaking butiki, at kung mananatili siya rito, hahanapin siya ng butiki at sisirain ang kanlungan. Sa makatuwid, una ay kinakailangan upang mapupuksa ang butiki at pagkatapos lamang ipatupad ang natitirang mga ideya. Sinabi ni Ultron na kailangan niyang bumangon upang singilin at hiniling na kunin ang mga itlog mula sa kanya, pagkatapos ay binuksan niya ang tuktok na bahagi. Hindi inaasahan ni Melanie na makakita ng ganoon. Hiniling sa kanya ni Mason na alagaan sila, dahil dapat mayroong isang incubation compartment sa base, at kung ilalagay sila doon, malapit nang mapisa ang mga sisiw mula sa kanila. Tinali ni Melanie ang kanyang buhok at sinabing mahilig siyang mag-alaga ng mga hayop at hindi kailangang mag-alala si Mason tungkol dito. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula kay Melanie at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya sa 2 araw na ito, dahil wala ito sa kanyang sarili. Medyo nahirapan daw si Melanie dahil sa insomnia. Ngunit sa prinsipyo, maayos ang lahat. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Mason. Naunawaan niya na may itinatago ito sa kanya, ngunit ang malaking butiki na nangangaso sa kanya ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Madaling araw na sa labas. Ang mga paputok na sibat ay talagang napakakol, ngunit mayroon lamang silang 4. Sapat na ba yon? Hiniling niya kay Ultron na hanapin ang butiki, ngunit sumagot siya na walang nakita. Sinabi ni Mason na hindi niya alam noon na may mga mapa at radar ang katawan ni Ultron, ngunit naisip ni Ultron na hindi ito magiging kapaki-pakinabang dahil mayroon itong maliit na detection radios. Ginagamit ito ng mga tao sa paghahanap ng mga nawawalang hayop. Biglang nagsimulang yumanig ng marahas ang kanlungan. Nawalan ng kuryente at muling tinanong ni Mason kung ito ay butiki, ngunit sinabi ni Ultron na wala siyang nakita. Mabilis na tumakbo si Emily sa silid at sinabing ito ang kanyang pagkakamali. Nagkaroon ng malakas na pagtagas ng enerhiya, kahit na ginawa niya ang lahat ng tama. Biglang naalala ni Ultron ang mga itlog. Kung ang mga itlog ay nasa incubator pa, sila ay mamamatay ng walang kuryente. Nagmamadali silang pumunta sa incubator, ngunit dahil sa lindol, na-block ang pasukan sa incubator, at sama-sama nilang sinimulan ang paglilinis ng mga durog na bato. Makalipas ang ilang minuto ay nakapasok pa rin sila. Tumakbo si Melanie sa kanila sa lalong madaling panahon at sinabing na itatag na niya ang supply ng kuryente, at agad na tinanong kung kumusta ang mga itlog. Si Mason at Ultron ay tahimik na nakatayo sa harap ng incubator. Sinabi nila na ang isang itlog ay nakaligtas, ngunit ang iba ay walang pagkakataon. Sinabi ni Melanie na siya ang may kasalanan, at hindi na niya hawakan ang kaibuturan. Kahit na si Ultron ay hindi makaranas ng mga damdamin, sa kaibuturan ng kanyang mekanikal na kaluluwa, siya,
tulad ni Mason, ay naunawaan na ang nangyari ay maaaring sirain ang lahat ng kanilang mga pagsisikap. Kinuha ni Mason ang itlog sa incubator at pinakiusapan si Ultron na alagaan ito. Sinabi ni Melanie na mapanganib na iwanan ang huling itlog sa robot. Sinimulan niyang hilingin na iwanan ang itlog sa incubator, sinabi na hindi na ito mauulit, at maaalagaan niya ito. Ngunit mahinahong inilipat ni Mason ang itlog sa katawan ni Ultron at sinabing kung mahilig mag-alaga ng mga hayop si Melanie, pagkatapos ay ibibigay niya sa kanya ang hayop pagkatapos kung paano ito ipanganak. Pansamantala, magkakaroon ng itlog si Ultron, dahil para sa kanya ito ay hindi lamang isang itlog. Ito ay tunay na pag-asa. Hindi nakatiis si Melanie at sinimulan siyang sigawan, dahil ang mga makina ay nilikha ng mga tao at walang emosyon. Hanggang kailan siya magpapatuloy sa paglalaro ng mga larwang pambata. Ito ay kakaiba na makipag-usap sa makina tungkol sa buhay, at hiniling na ang itlog ay ilagay sa lugar. Hindi rin ito pinahintulutan ni Mason, at sinabing umaasa siya na makakahanap sila ng isang karaniwang wika. Hiniling ni Ultron kay Mason na huwag makipag-away. Biglang yumandar ang radar ni Ultron, hindi na malayo sa kanlungan ang butiki, naramdaman niya si Mason. Iniulat ni Ultron na nandito na ang butiki. Agad na tinungo ni Mason ang exit at inutusan si Ultron na manatili dito at bantayan ang itlog. Sinimulang pigilan ni Ultron si Mason at sinabing miyembro siya ng kanyang pamilya, bakit niya siya iniiwan. Tumigil si Mason at nag-isip ng kaunti, pagkatapos ay sumang-ayon siya at binalaan si Ultron na huwag makipagsapalaran at mag-ingat ng husto, kung saan sumang-ayon si Ultron, at magkasama silang sumugod upang harapin ang panganib. Hindi maintindihan ni Melanie si Mason, kung paano naging miyembro ng pamilya ang isang robot. Ang panic attack ay dumating muli sa kanya, at ang boses sa kanyang ulo ay tumawa ng kakilakilabot at sinabing hindi siya nito iiwan. Sa sandaling tumakbo si Mason at Ultron palabas ng base, agad silang napansin ng isang butiki. Nang hindi na siya naghintay, agad siyang humabol sa kanila. Sinabi ni Mason na kailangan nilang dalhin ang butiki hanggat maaari mula sa kanlungan, at ang pinakamainam na lugar upang labanan ay ang mga bundok, dahil maraming mga silungan na hindi maaakyat ng butiki. Tumakbo sila sa ilalim ng bangin, habang ang butiki ay gumagapang mula sa itaas at napakalapit na. Nakita ni Mason ang butiki na gumagapang sa tuktok, at napagtanto na ito ay sapat na matalino na hindi tumakbo sa kanila kasama ang makitid na bangin. Nakasunod lang ito sa kanila. Sa pagkakataong ito ay mas kumpiyansa si Mason, dahil sa pagkakataong ito ay may nakahanda siyang mas malakas na sandata para sa kanya. Inihagis niya ang isang vial na naglalaman ng core fragment sa butiki, at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ngunit sinabi ni Ultron na hindi binato ni Mason ng pampasabog ang butiki, dahil malayo pa ito. Ngunit sinabi ni Mason na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kung ang bomba ay sumabog malapit sa kanila, ang pagsabog ay namatay sa kanila, at malinaw na hindi nito papatayin ang butiki. Tinanong ni Mason kung gaano siya kalayo sa kanila, kung saan sinabi ni Ultron na hindi nagbago ang distansya. Ang pagsabog ay ikinagalit lamang ng butiki, at nagsimula itong tumakbo sa kanila hanggang sa gilid ng burol. Sinabi ni Ultron na kailangan nilang humiwalay sa kanya. Ngunit tumakbo sila palabas sa isang open field kung saan ang lupain ay hindi pabor sa kanila. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin. Kinuha ni Mason ang susunod na bomba mula sa kanyang bulsa at sinabi na ngayon ay kailangan nilang gumawa ng ilang ingay. Dumagundong ang mga pagsabog sa kanilang likuran at bahagyang napigilan ang butiki sa paghabol sa kanila, ngunit tiyak na hindi nila ito mapigilan. Papalapit na sila sa gilid ng isang bundok, kung saan makikita na ang isang lason na karagatan. Nakita ni Ultron na malapit na sila sa karagatan, at tinanong si Mason kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Mason kay Ultron na lumiko sa kanan sa lalong madaling panahon, at susubukan niyang bumili ng oras. Tumakbo sila ng walang tigil at biglang hindi pinansin ang butiki na humahabol sa kanila, bigla silang huminto. Isang bakulaw ang hamarang sa kanilang daan. Pabirong sinabi ni Mason na hindi lang siya hamarang sa kanilang dinadaanan, nahuli rin siya sa party. Ang butiki ay tumigil sa pagbibigay pansin sa kanila, tumigil, at nagsimulang maingat na pagmasdan ang bakulaw. Tumingin si Mason sa burol sa kanan at sinabing medyo marupok ito. Tumingin siya sa burol, dahan-daang hinugot ang kanyang sibat at hiniling kay Ultron na magtiwala na lang sa kanya. At nagsimula ang mortal na labanan. Ang mga halimaw ay nagmamadaling sumalubong sa isa't isa, at ang sibat ni Mason ay sumabog sa burol. Nagawa ni Mason at Ultron na tumakbo sa siwang bago nagbanggaan ang dalawang higanti sa isang tunggalian, sa kabila ng katotohanan na ang butas ay naging medyo maliit. Ang panganib ng pagbagsak ay napakalaki. Sa unang pag-atake, itinapon ng bakulaw ang butiki ng 10-10 metro ang layo,
ngunit lalo lamang itong nagalit kaysa nagdulot ito ng malubhang pinsala. Nagpatuloy ang away sa pagitan nila. Malinaw na nanalo ang Bakulaw. Hindi nakipagdigma si Mason at naghintay kung sino sa dalawang higanti ang maaaring gumawa ng higit na pinsala sa isa pa. Nasa ibabaw ang Bakulaw at sunod-sunod na hinampas, nang biglang bumuhos dito ang napakalaking batis ng lason. Bagamat hinimok niya ang butiki, ang lason na pumasok mismo sa kanyang bibig ay pinilit siyang lumayo. Ang Bakulaw ay nagsimulang magsuka ng malakas mula sa lason at sa pagkain na kanyang kinain. Tumayo ang butiki at handa nang sasalakayin ang Bakulaw mula sa likuran. Ngunit napagpasyahan ni Mason na oras na para makialam siya at hinagisan siya ng sibat, na sumabog mismo sa kanyang mukha ng matamaan. Nang walang oras upang makabawi mula sa unang suntok, bahagya na hinagis ni Mason ang pangalawang sibat gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nang hindi na hinintay na mahawakan nito ang target, inihagis niya ang pangalawa. Lumipad ito sa ibang bilis at sa ibang trajectory. Malinaw na may plano si Mason. Sa paglipad, tumama ang isang sibat sa isa pa, at pareho silang lumipad patungo sa butiki. Pagkatapos ay ang dalawang sibat ay dumiretso sa bibig ng butiki. Itinikom niya ang kanyang bibig sa kaalamang malapit nang dumating ang wakas ni Mason. Ngunit hindi siya naghintay ng matagal. Makalipas ang ilang segundo, ang magkabilang sibat ay sumabog mismo sa kanyang bibig, napunit ang ulo ng butiki sa maliliit na piraso. Nagsimulang lumipad ang mga splashes ng acid, at binati ni Ultron si Mason sa pagkatalo ng isa sa mga pangunahing halimaw. Sinabi ni Mason na kung siya ay maglaro ng basketball para sa isang buhay, siya ay hindi kapani-paniwalang mayaman. Ngunit ang mga tao ay namumuhunan ng mga taon ng kanilang buhay dito, at hindi ito magiging patas sa kanila. Tinawag ni Ultron si Mason at sinabing may magandang balita siya. Nagsimulang pumutok ang itlog sa katawan ni Ultron. Isang sisiw ang malapit ng mapisa sa Ultron. Kasabay nito, ang panahon ay nagsimulang magbago ng malaki, at isang malakas na hangin ang tumaas. Tinanong ni Mason si Ultron kung ano ang nangyayari sa panahon. Kahit si Ultron ay medyo natakot at sinabi na ito ang taunang bagyo na tinatawag na Jengfo. Sa susunod na 2 araw, lalakas ang acid rain at dust storms. Nagbabala si Ultron na magsisimula ang bagyo sa loob ng 10 minuto, at mabilis na sumugod sa kanlungan. Nakarinig si Mason ng huni. Tinanong niya si Ultron kung napisa na ba ang sisiw. Kinumpirma ni Ultron ang kanyang palagay at sinabing nabasag na ng sisiw ang shell. Hindi niya akalain na makikita niya ang sisiw. Malamang na maibabalik talaga nila ang kanlungan. Isang mabilis na tunog ang narinig ni Mason. Siguradong narinig na niya ito sa kung saan. Tama yan. Parang isang time bomb. Pero saan galing? Napatingin siya sa butiki, na namamaga ng berdeng bola sa sobrang bilis. Sa kanya nanggaling ang tunog. Habang lumalaki siya, lalo siyang kumikiliti na parang bomba. Ngunit sa sandaling naunawaan ito ni Mason, sumabog siya, naglabas ng isang malaking halaga ng lason. Ang mga piraso ng butiki ay nakakalat sa buong paligid, at si Mason ay binaha ng isang ilog ng lason. Agad siyang nagsimulang manigarilyo at sumigaw sa sakit, ang lason ay agad na nagsimulang kumain sa kanyang balat. Isang kawon ng malalaking bangkay na uwak, na naghihintay ng isang bagyo, ang lumipad sa kanila. Itinurok ni Mason ang sarili ng 3 dosis ng gamot. Sa pamamagitan ng sakit at hiyawan ay bumangon siya mula sa ilog ng lason, lahat ng sumisitsit mula sa mga damit at balat na nasunog sa kanya. Ang bag na may mga pampasabog ay naagnas din ng asido at nahulog sa lupa. Lumipad ang mga uwak sa langit at nakita nila si Mason na nasusunog. Marami ang sumugod upang agawin ang biktimang ito. Si Mason, nang hindi nag-iisip ng mahabang panahon, ay direktang itinapon ang huling paputok sa dingding kung saan siya gumawa ng unang silungan. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, na hindi lamang nabasag ang pader, kundi pati na rin ang mga nakakalat na piraso ng halimaw. Naisip ni Mason na may pagkakataon pa at makakaligtas siya. Ang pangunahing bagay ay upang makapunta sa kanlungan. Ang natitira na lang ay maging matyaga ng kaunti pa. Si Mason ay halos hindi gumagalaw patungo sa kanlungan. Ngunit nakita ng mga scavenger na ngayon ay hindi sila lalabanan ni Mason at nagsimulang umatake. Sinimulan nilang punutin si Mason gamit ang kanilang mga kuko ng sunod-sunod. Sinimulan na ng mga scavenger ang kapistahan, iniwan si Mason ng walang pansin, dahil tumigil na siya sa pagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Tumingin siya sa mga scavenger at naisip na ito na ang katapusan. Ang susunod na scavenger mula sa taas ng papag ay malapit nang haharapin si Mason ng huling suntok. Ngunit dumating si Ultron sa oras, hinawakan siya sa kamay at kinaladkad siya. Binigyan niya siya ng isa pang iniksyon ng gamot at kinaladkad siya sa kanlungan, kahit na sinabihan siya ni Mason na umiwas sa panganib.
Mabilis siyang kinaladkad ni Ultron papasok sa kuweba. Ngayon ay kailangan mong mabilis na harangan ang butas, ngunit nawala ng pag-asa si Mason. Manhid na ang kanyang katawan, at gumaling man siya ay mananatili siyang baldado. Walang saysay na magpatuloy. Samantala, mabilis na hinaranggan ni Ultron ang pasukan sa kuweba. Sa sandaling hinaranggan niya ang pasukan, nagsimulang makarinig ng huni ng ibon mula sa gusali. Ang katawan ni Mason ay sinunog at naputol ng mga kuko ng mga scavenger. Pinaalis niya si Ultron. Ang larong ito ay may magandang kwento, at gusto niyang makita si Ultron na umalis at iligtas ang manok. Iyon ay magiging isang magandang pagtatapos. Ngunit sinabi ni Ultron na hindi niya siya iiwan, dahil miyembro ng kanyang pamilya si Mason. Sinabi ni Mason na ngayon ay maaaring hindi sundin ni Ultron ang kanyang programa. Tapos na ang larong ito para sa kanya. Sinubukan niya at nawala, at kung mabubuhay siya, kung gayon sa kanyang katawan ay magiging pabigat lamang siya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ultron at nanatili sa pwesto. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw si Mason sa kanya, dahil ang mga ibon ay hindi nangangailangan ng bakal, at madali siyang umalis. At oras na para magising siya, dahil ang anumang buhay ay magtatapos ng maaga o huli. Biglang nagsimulang dumaan ang mga ibon sa hadlang na nilikha ni Ultron gamit ang kanilang mga tuka. Sinimulan niyang takpan ang butas sa kanyang sarili, at sinabing paprotektahan niya si Mason sa anumang halaga. Ang mga ibon ay patuloy na gumawa ng isang butas, ngunit sinabi ni Ultron na siya ay mananatiling tapat at hindi iiwan si Mason upang mamatay para sa anumang bagay. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Mason ang tungkol sa pamilya, na ang mga miyembro ng pamilya ang pinakamamahal sa kanya. Si Mason, sa huling lakas, ay nakiusap kay Ultron na huwag siyang iligtas. Sa isa pang suntok, tumagos ang tuka ng scavenger sa Ultron. Nang ilabas niya ang kanyang tuka, nagsimulang tumulo mula rito ang mga patak ng dugo. Ang pinakahihintay na manok, kung saan inilagay ang gayong pag-asa, ay patay na. Nanindigan pa rin si Ultron at sinabing kayang linlangan ng mga tao ang isa't isa, ngunit hindi nila siya kayang linlangan. Para sa Ultron walang ibang mundo. At sinabi niya na gagawin niya itong mas mabuti kaysa sa langit, at hindi na babalik sa kanyang mga salita. Naalala niya ang mga sandali na ang mga tao ay tumigil sa pamumuhay sa base, at kung gaano kawalang silbi ang kanyang buhay sa oras na iyon. Ngunit ngayon ay nagkaroon ito ng kahulugan, at sa oras na iyon ang sistema ng seguridad ay nagsimulang magsalita tungkol sa matinding pinsala sa sistema at ang kasunod na banta ng isang pagsabog. Hindi huminto sa paghampas ang mga scavenger, ang isa ay diretsyong damapo sa ulo ni Ultron at inalis ang nag-iisang mata niya sa katawan. Nagsimula ang apoy sa ilang bahagi ng gusali. Ang pag-asa ni Mason para sa isang magandang pagtatapos sa larong ito ay natutunaw sa kanyang paningin. Sa huling lakas ay nakiusap siya kay Ultron na iwan siya at iligtas ang sarili. Halos wala nang natira sa matandang Ultron. Siya ay patuloy na tumayo, tunay, sa kabila ng lahat ng pinsala. Dumating na ang ika-6 na araw, kinaladkad ni Ultron ang katawan ni Mason sa disyerto. Si Mason, halos hindi gumagalaw, pagod na pagod sa gutom at malalaking sugat sa buong katawan, tumingin sa langit at tinanong si Ultron kung ano ang nangyari sa panahon. Sumagot siya na ito ang mga kahihinatnan ng bagyo. Tinakat nito ang lahat ng halimaw, at iyon lang ang dahilan kung bakit sila nabubuhay pa. Gumagana pa rin ang radar ni Ultron kaya sinubukan niyang i-drag si Mason ng mas malapit sa shelter hanggat maaari bago mabago ang system. Sinabi ni Mason na hindi niya maramdaman ang kanyang katawan, kung makakalakad ba siya pagkatapos nito, na sinagot ni Ultron na dapat siyang gumaling sa paglipas ng panahon. At ito ang karaniwang mga kahihinatnan pagkatapos gumamit ng maraming gamot. Nagpasalamat si Mason kay Ultron at nangako na sa sandaling makalipat siya, aayusin niya si Ultron, kahit gaano pa kalaki ang gastos. Nagsimulang sumiklab ang apoy sa katawan ni Ultron, ngunit hindi siya tumigil kahit isang segundo at patuloy na hinayla si Mason. Si Ultron ay nasusunog sa harap ng mga mata ni Mason, ngunit hindi niya ito natulungan. Biglang tinanong ni Ultron si Mason na sabihin sa kanya kung ano ang magiging kanlungan sa hinaharap. Mahalaga para sa kanya na marinig ito ngayon. Naghintay si Mason ng ilang segundo. Naunawaan niya na ang kanyang kwento ay maaaring ang huling para sa Ultron. Matapos mag-isip ng kaunti, sinimulan ni Mason ang kanyang kwento. Sa simula, gagawa siya ng kalsada na direktang patungo sa kanlungan, at kung papalarin, may semento pa niya ang kalsada. Magkakaroon ng mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada na kahabaan ng buong haba nito. Sa kaliwang bahagi ay magkakaroon ng trigo, soybeans, beans at mais na tumutubo. Sa kanang bahagi ay magkakaroon ng mga pananim na may mga bulaklak ng rapeseed, at sa tagsibolang mga lugar na ito ay mag-aalok ng magandang tanawin.
Sa dulo ng kalsada, isang puno ng Sephora ang itatanim, at sa tuwing dadaan ka dito, makikita mo ang isang malungkot na puno sa gitna ng parang. Anuman ang mga paghihirap na maaaring dumaan, maging ito ay masamang panahon, pagkakanulo sa mga kaibigan o uhaw sa dugo ng mga halimaw, ang puno ay tatayo sa parehong lugar gaya ng lagi, anuman ang oras. Sinabi ni Ultron na ang magandang punong ito ay gag-abay sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Sinabi ni Mason na magiging parang parola ito sa gitna ng dagat, dahil matagal na siyang naligaw ng landas. Napakalapit na nila sa kanlungan. Kinailan ni Ultron si Mason at sinabing may balakid sa unahan. Mayroong isang bagay sa unahan na malinaw na nangangailangan ng paglilinis, dahil ang programa para sa paglilinis ng lugar ay nagsimulang gumana kaagad, ngunit hindi pa sila nakarating sa base. Binitawan ni Ultron si Mason at naglinis, dahil kaya niyang gawing mas malinis ang mundong ito, kahit nasa langit. Hindi agad nakita ni Mason na papunta na si Ultron para maglinis, ngunit nagpasya pa rin siyang lumingon at tumingin. Paglingon niya ay may nakita siyang sign na may nakasulat na minefield. Buong lakas na sigaw ni Mason. Sinabi niya kay Ultron na huminto at huwag pumunta doon. Hindi maintindihan ni Ultron kung ano ang naging dahilan ng sobrang pagsigaw ni Mason. Nagsimula siyang bumagal upang makita kung ano ang naging sanhi ng reaksyon ni Mason, at sa parehong sandali ay isang pagsabog ng minahan ang kumulog. Itinapon si Mason ng ilang metro ang layo. Nagsimulang kumalat ang mga fragment ng katawan ni Ultron sa lupa. Bumagsak sila mula sa langit na parang mga patak ng ulan. Hindi maipakita ni Mason kung gaano kalungkot ang tumama sa kanyang puso. Sa pagtingin sa mga metal na bahagi ng Ultron, naitanong niya sa sarili kung bakit napakalupit ng mundong ito sa kanya. Nang maabot niya ang isa sa mga parte ni Ultron, hinawakan ito ng isa pang kamay. Si Melanie iyon. Inagaw niya ang pangunahing computer ni Ultron, halos lahat ng natitira rito, mula sa mga kamay ni Mason. Galit na galit si Mason. Napagtanto niya na si Melanie ang lumikha ng minahan. At matapos masabugan ng isa sa mga minahan ang kanyang matalik na kaibigan, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Napasigaw siya at umungol na parang totoong halimaw. Dinaig siya ng mga emosyon, at nauuhaw siya sa paghihiganti. Ang kanyang galit ay ganap na nakadirekta sa kanya, ngunit ang mga posibilidad ay limitado lamang dito. Walang sinabi sa kanya si Melanie, at basta na lang tumakbo. Dumating na ang ika-8 araw. Biglang nagising si Mason sa kwarto niya. Ang kanyang katawan ay naputol ng husto mula sa kamakailang pakikipagtagpo sa mga hayop. Pagkatapos uminom ng tubig, naalala niya ang nangyari sa kanila ni Ultron, at ang huling alaala niya ay agad na tumakbo palayo sa kanya si Melanie pagkatapos na pasabugan ng minahan si Ultron. Sa sandaling pumasok ang alaala sa kanyang ulo, sinimulan niyang isigaw ang pangalan ni Melanie sa galit, at muling nauuhaw sa paghihiganti. Nagbihis siya habang naglalakad sa koridor ng shelter, at hiniling na magpakita si Melanie sa kanya at harapin ang responsibilidad sa kanyang mga pagkabigo. Sinabi ni Mason na ang parusa ay naghihintay sa kanya sa anumang kaso, at hindi niya magagawang magtago mula sa kanya ng matagal. Samantala, may ginagawa si Melanie sa pagawaan. Natagpuan siya ni Mason at akmang sasampalin siya nang biglang may tumunog na power on. Si Ultron ang nagre-reboot ng system. Tumigil si Mason at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang sistema ng memorya ay naibalik. Itong Ultron ay hindi na kung ano ang dati. Isang bagong metal-reinforced na katawan, 2 gulong at 2 braso. Sa sandaling makumplito ang pagpapanumbalak ng sistema ng memorya, malakas na binanggit ni Ultron ang pangalan ni Mason. Napaupo si Melanie sa sahig at nakahinga ng maluwag. Hindi maintindihan ni Mason kung paano ito naging posible. Tinanong niya ang robot kung siya ba talaga ang Ultron, dahil nakita niyang sumabog si Ultron sa isang minahan at lumipad. Ipinaliwanag ni Melanie na ang metal na singsing na kinuha niya sa kanya ay ang central computer ng robot, na hindi naman nasira. Hindi maaaring maging mas masaya si Ultron sa kanyang bagong katawan, dahil mayroon na siyang 2 braso. Mas makakapaglinis na siya ngayon, at na-upgrade na lahat ang internal part. Ang sistema ng pagluluto ay matagumpay na na-install. Ang isang bagong sistema ng labanan ay na-install din. Ang isang modernong sistema ng labanan ay na-load sa database, pati na rin ang isang cook system. Ngayon ang Ultron ay isang high-class na robot. Nakita ni Mason ang robot sa unang pagkakataon at tiningnan si Ultron mula sa lahat ng panig. Hindi niya naintindihan kung paano naayos at naibalik ni Melanie ang robot ng ganoon kabilis. Ito ay isang uri lamang ng mahika. Masungit na sinabi ni Melanie na paulit-ulit niyang sinabi kay Mason na maaaring baguhin ang robot. Nakalimutan na ba talaga niya ang tungkol dito?
Sa silid ng pagpupulong mayroong maraming mga bahagi kung saan ito ay maaaring gawin matagal na ang nakalipas. Ngunit si Mason ay hindi nakinig sa kanya, ngunit iniisip lamang kung ano ang kailangan niya. Napakamot ng ulo si Ultron at hindi alam ang isasagot. Naalala niya ang matagal nang sinabi ni Melanie sa kanya. Ngunit binalaan niya na maaaring mawala ang alaala ni Ultron dahil dito. At sino ang nagsalita tungkol sa 100% ng gayong posibilidad? Walang isang siyentipiko ang 100% sigurado. Pinaalalahanan niya si Mason kung gaano kalaki ang galit niya nang makita siya pagkatapos ng pagsabog. At paano kung ang pag-aayos na ito ay hindi matagumpay? Ano ang gusto niyang gawin ngayon? Patayin siya.